As war in the Middle East continues to escalate, Israel has just launched a targeted attack response on Iran. Breaking news, I am told that Israel has started their attack against Iran. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran ay maaari bang humantong sa kinatatakutang ikatlong digmaang pandaigdig? At kung mangyayari nga ito, sino-sino naman kayang mga bansa ang maaaring masangkot sa gulong ito? At ano-ano kaya ang epekto nito sa ating mundo at sa sangkatauhan kung sakaling magpaulan ng mga bomba nuklear ang mga magkakaaway na bansa? Tiyak ko na pagdudusahan ito hindi lamang ng mga bansang sangkot sa gulo, pati na rin ang mga inosenteng sibilyan na madadamay sa anumang panig ng mundo. Bigyan kaya ng pansin ng mga kinauukulan ang nakababahalang senaryo na ito o magbibingi-bingihan na lang sila sa sigaw ng mamamayan alang-alang sa kanilang mga pansariling interes. Mukhang nagbabadya ang panganib at ang posibilidad sa pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa tumitinding gulo ng Israel at Iran. Masalimuot at sadyang komplikado ang isyu ng gulo sa Middle East na humahatak sa iba pang mga bansa na direktang makialam sa lumalalang away sa pagitan ng Iran at Israel. Ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel na ipinapakita sa pamamagitan ng mga digmaang proxy sa Syria, Lebanon at Yemen ay maaaring humantong sa isang direktang kaguluhan. Ang isang maling hakbang o hindi sinasadyang pag-atake ay maaaring mag-udyok ng isang mas malawakang tugon mula sa alinmang panig. Ang programa nuklear ng Iran ang siyang pangunahing sanhi ng alitan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang Israel ay nangangamba na ang Iran ay nagnanais na bumuo ng mga sandatang nuklear na magiging isang malaking banta sa seguridad ng Israel. Ang isang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran o ang paggamit ng mga sandatang nuklear ng Iran ay maaaring magdulot ng isang malawakang digmaan. Kasabay nito ang paglahok ng mga superpower katulad na lamang ng Estados Unidos na isang malakas na kaalyado ng Israel, habang ang Russia ay may malapit na ugnayan sa bansang Iran. Ang isang direktang giyera sa pagitan ng Israel at Iran ay maaaring humantong sa paglahok ng mga superpower na magpapatindi ng panganib ng isang malawakang digmaan. Ang mga gulo sa Middle East ay maaaring magkalat sa ibang mga bansa na magdudulot ng karagdagang karahasan at kawalang katiyakan. Ang paglahok ng mga kalapit na bansa sa digmaan ay maaaring magpalala ng tensyon. May mga pagsisikap na ginawa ang mga iba't ibang partido upang mamagitan sa isang dialogo sa pagitan ng Israel at Iran. Ang isang matagumpay na negosasyon ay maaaring makatulong na mabawasan ang tensyon at maiwasan ang isang malawakang digmaan. Parehong ang Iran at Israel ay may mga sandatang nuklear, ngunit parehong nag-iingat na hindi gamitin ang mga ito. Ang paggamit ng mga sandatang nuklear ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan sa buong mundo, kaya't parehong bansa ay nagsisikap na maiwasan ang isang ganitong senaryo. Isa pa riyan ay ang parehong Iran at Israel ay humaharap sa hamon, tulad ng mga problema sa ekonomiya at mga protesta. Ang mga hamon na ito ay maaaring bahagyang magpahupa sa tensyon, gayon din naman sa kanilang mga pinuno. Subalit, kung hindi maiiwasan, tiyak nagbabadya ang isang malaking sakuna na maaaring kumitil ng milyon-milyong buhay sa hinaharap. Ang mga posibilidad ng alyansa at kampihan sa oras na sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig ay nakabatay sa kasalukuyang geopolitikal na sitwasyon at mga umiiral na alyansa. Noon pa man ay walang puknat ng sinasabi ng Amerika na buong suporta nilang ipagtatanggol ang Israel laban sa mga bansang gustong durugin ito. Bilang pangunahing kaalyado ng Israel, malamang na makikialam ang US upang protektahan ang Israel mula sa mga banta, lalo na mula sa Iran. Idagdag mo riyan ang mga bansa sa Europa
tulad ng United Kingdom, France at Germany na tahasang nagbibigay ng suporta at ayuda sa Israel lalo na sa mga isyung pangseguridad. Bagaman may mga tensyon, ang ilang mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ay maaaring makipagtulungan din ito sa Israel laban sa kanilang kaaway tulad ng Iran. Sa kabilang banda, ang Russia ay may malapit na ugnayan sa Iran lalo na sa mga isyu sa Syria at militar na kooperasyon. Maaaring sumuporta ang Russia sa Iran sa oras ng giyera. At ang China ay may interes na protektahan ang mga kasosyo nito sa rehiyon, kabilang ang Iran, lalo na sa mga aspeto ng ekonomiya at enerhiya. Isama mo na rin ang mga grupong tulad ng Hezbollah at mga milisya sa Iraq ay sigurado na susuporta sa Iran sa anumang digmaan. Ang NATO ay maaaring makialam din kung ang isang miyembrong bansa ay naatake o kung ang mga interes ng mga kasaping bansa ay nasa panganib. Pagdating sa mga bansang India at Pakistan, ang mga bansang ito ay maaaring magtaguyod ng kanilang sariling agenda, ngunit ang kanilang papel ay maaaring maging komplikado batay sa mga umiiral na hidwaan. Ang mga bansa na apektado ng mga krisis sa ekonomiya ay maaaring magbago ng kanilang mga posisyon batay sa kanilang mga pakinabang. Ang mga pagbabago sa pamahalaan at pampulitika sa iba't ibang bansa ay maaaring makaapekto sa kanilang mga alyansa. At syempre, mahalaga sa kanila ang mga opinyon ng publiko. Maaaring maging isang mahalagang susi ito sa mga desisyon ng mga gobyerno, lalo na sa mga demokratikong bansa. Kung sakali na matuloy ang ikatlong digmaang pandaigdig, ang mga posibleng kahihinatnan para sa mundo at sangkatauhan ay maaaring maging malubha at masalimuot. Ang isang pandaigdigang digmaan ay maaaring magdulot ng milyon-milyong pagkamatay at matinding karahasan, hindi lamang sa mga sundalo, kundi pati na rin sa mga sibilyan. Ang mga lungsod, infrastruktura at mga pasilidad ay maaaring masira na magdudulot ng malawakang pagkasira at pagbagsak ng mga ekonomiya. Ang mga giyera ay karaniwang nagdudulot ng malawakang migration ng mga tao. Ang mga refugee ay maaaring umabot sa bilyon-bilyon na umabot sa isang humanitarian crisis sa mga bansang tumatanggap sa kanila. Ang mga gulo ay maaaring magdulot ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, gamot at ospital na labis magpapahirap sa mga tao. Ang mga giyera ay magdudulot ng pagbagal ng mga ekonomiya. Ang mga merkado ay maaaring bumagsak at ang mga negosyo ay maaaring magsara na magiging sanhi ng malawakang kawalan ng trabaho. Kasabay nito ang pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Ang mga gulo sa mga lugar na mayaman sa langis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin na magpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ang isang pandaigdigang digmaan ay maaaring humantong sa pagbabago ng mga kapalaran. Ang mga bansa na bumagsak o natalo ay maaaring mawalan ng impluwensya, habang ang mga bagong kapangyarihan ay maaaring mangibabaw. Ang mga pamahalaan ay maaaring makipag-ugnayan sa mas mahigpit na kontrol sa kanilang mga mamamayan sa ngalan ng seguridad na nagdudulot ng pagtaas ng autoritarianismo. Ang World War III ay maaaring magdulot ng mas malalim na hidwaan at galit na maaaring magpahaba sa yugto ng karahasan sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng mga negatibong epekto, ang mga bansa ay maaaring magtulungan upang maiwasan ang ganitong mga digmaan sa hinaharap na nagre-resulta sa mas mahigpit na pandaigdigang kooperasyon. Ang epekto nito sa kalikasan na sanhi ng giyera ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa kalikasan, kasama na ang polusyon at pagkasira ng mga likas na yaman. Susunod na ang pagbabago ng klima, ang mga giyera ay maaaring makapagdagdag sa mga isyu ng pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas malubhang epekto sa ating ecosystem. Ang paggamit ng sandatang nuklear sa isang digmaan ay magkakaroon ng malubhang epekto, hindi lamang sa mga direktang apektadong lugar, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang isang pagsabog ng nuklear ay maaaring pumatay ng milyon-milyong tao sa loob ng ilang segundo, kasama ang mga sibilyan at mga sundalo. Ang mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga gusali, tulay, at mga pasilidad ng ospital ay maaaring masira na magdudulot ng malawakang pagkasira sa mga lungsod.
Ang mga tao sa apektadong lugar ay maaring magsagawa ng malawakang migration na magiging sanhi ng refugee crisis at pagdagsa ng mga tao sa mga ligtas na lugar. Ang mga kakulangan sa pagkain, tubig, at medikal na tulong ay maaaring magdulot ng malalang krisis sa mga apektadong rehiyon. Ang mga tao na nasa paligid ng pagsabog ay maaaring ma-expose sa radiation na magdudulot ng mga seryosong sakit tulad ng cancer at iba pang mga problema sa kalusugan. Ang mga epekto ng radiation ay maaaring magpatuloy sa mga susunod na henerasyon na magdudulot ng congenital defects at iba pang karamdaman. Ang mga pagsabog ng nuklear ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira na magreresulta sa pagbagsak ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Ang mga giyera na may kasamang sandatang nuklear ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin na magpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ang paggamit ng sandatang nuklear ay maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng mga bansa na nagiging dahilan ng pag-aawayan at hindi pagkakaunawaan. Ang iba pang mga bansa ay maaaring magkaroon ng interes na bumuo ng sariling sandatang nuklear bilang tugon, na nagdudulot ng karagdagang panganib sa pandaigdigang seguridad. Ang pagsabog ng nuklear ay nagdudulot ng nuclear fallout na magiging sanhi ng kontaminasyon ng lupa, tubig at hangin na magreresulta sa pagkasira ng mga ekosistema. Ang mga epekto ng nuclear ay maaaring magdulot ng nuclear winter, kung saan ang mga usok at alikabok mula sa mga pagsabog ay makakapagpababa ng temperatura sa mundo na magdudulot ng mga problema sa agrikultura at pagkain. Ang paggamit ng sandatang nuklear ay may malalim at malawak na epekto sa sangkatauhan at sa mundo. Ang mga epekto ay hindi lamang limitado sa mga lugar ng pagsabog, kundi umaabot din sa pandaigdigang ekonomiya, kalusugan at seguridad. Ang mga panganib na dulot ng sandatang nuklear ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng disarmament at mga diplomatikong pagsisikap upang maiwasan ang mga ganitong senaryo. Ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran ay isang malaking banta sa kapayapaan ng mundo. Ang posibilidad ng World War III ay isang tunay na panganib. Ang paggamit ng sandatang nuklear sa isang digmaan ay magkakaroon ng malalang epekto para sa lahat. Ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran ay maaaring mag-escalate sa isang mas malaking digmaan. Ang dalawang bansa ay may malakas na hukbo at mayroon silang mga kaalyado sa rehiyon. Ang Estados Unidos ay isang malaking kaalyado ng Israel habang ang Russia at China ay may malapit na relasyon sa Iran. Ang posibilidad ng World War III ay nagiging mas posible dahil sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga superpower na mga bansa. Ang Estados Unidos at Russia ay parehong may mga sandatang nuklear at ang isang digmaan sa pagitan ng dalawa ay maaaring magresulta sa isang nuclear holocaust. Ang paggamit ng sandatang nuklear ay magkakaroon ng malalang kahihinatnan para sa sangkatauhan. Ang mga nuclear explosion ay magpapalabas ng malaking antas ng radiation na maaaring magdulot ng sakit, kapansanan at kamatayan. Ang radiation ay maaari ding magdulot ng mga pangmatagalang epekto sa kalusugan tulad ng cancer. Ang mga nuclear explosion ay maaari ring magdulot ng mga malawakang pagbabago sa klima. Ang mga pagsabog ay maaaring magpalabas ng malaking volume ng usok at alikabok sa atmosfera na maaaring magdulot ng pagbaba sa temperatura ng mundo at magresulta sa isang nuclear winter. Ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran ay isang malaking banta sa kapayapaan ng mundo. Ang posibilidad ng World War III ay isang tunay na panganib at ang paggamit ng sandatang nuklear ay magkakaroon ng malalang kahihinatnan para sa sangkatauhan. Ang mga tao ay dapat na nagkaisa upang maiwasan ang isang digmaan at upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Sa iyong mga narinig, ano sa palagay mo ang nagbigay sa iyo ng mga pangamba na maaaring magdulot sa iyo ng pagkabalisa? Ano-anong mga pangyayari ngayon ang pumupukaw ng iyong imahinasyon at nagbigay sa iyo ng malinaw na mensahe? Tandaan na ang World War III ay hindi mo dapat katakutan dahil maraming grupo ang nagsusulong at handang magbuwis ng buhay para sa kapayapaan.
Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Dapat ka bang makialam o mananatili kang walang alam? Paki-comment sa ibaba ang iyong saloobin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.